Magandang araw po, mga kaibigan. Welcome po sa Kalil TV. Ating pong tunghayan ang aking kwento na pinamagatang One Night Stand with a Young Man Billionaire. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-like po ng aking video, paki-click po ng subscribe button gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang uploads. Kalil TV. Part 5. Si Mr. Jimenez pala ang nag-aabot ng kumpanya sa akin. Nakakatawa, alam ko, kung isang buwan at kalahati na ang nakalipas ay sasabihin sa akin na isa akong mayamang buntis na tagapagmana, na nabuntis ng Gabriel Mondragon. Matatawa ako sa iyong mukha at hilingin sa iyo na sumali sa isang mental hospital. Ang sakit lang niyan. Pero eto ako. Ipinaliwanag ni Mr. Jimenez kung paano hindi magiging CEO ang aking ina dahil siya ay nanlumo, at si Jason ay hindi kailanman interesado sa trabaho sa kumpanya, kaya si Mr. Jimenez ang pumalit hanggang sa makahanap ng ibang angkop na tao. Ako. Napagkasunduan namin na dahil buntis ako ay malalaman ko lang kung paano gumagana ang lahat at ihahanda ang aking sarili na tumagal ng higit sa 6 na buwan pagkatapos ng kapanganakan ng aking sanggol. Kinuha ko ang aking mabulaklak na sundress pagkatapos maligo at naghanda para puntahan si Mommy sa clinic. Dapat ay nandito na si Jason sa loob ng 20 minuto at dahil hindi ako naglalagay ng anumang pampaganda na nangangahulugan ng mas maraming oras para sa akin. Isang linggo na ang nakakalipas simula ng mag-meeting sa opisina, at sinabi ko kay Jason at Mr. Jimenez na tatanggapin ko lang ang posisyon kung makikilala ko ang aking ina. Kinakabahan at nasasabik ako sa 10 minutong biyahe papunta sa clinic, lumaki ako sa mga abusadong tao na akala ko ay magulang ko. Ang babaeng inakala kong nanay ko ay namatay 8 taon na ang nakakaraan dahil sa overdose, at ang lalaking inakala kong tatay ko ay nadagdagan ng kanyang pag-inom ng alak at droga na ginawa akong punching bag, hanggang sa may tumawag sa pulis at siya ay napag-alamang umaatake sa akin. 6 na taon na ang nakalilipas, nabalitaan kong namatay siya matapos ang isang nabigong pagtatangka na tumakas, at sinabi sa kanyang mga kasosyo na kalaunan ay binugbog siya hanggang sa mamatay. I'm so glad na hindi ko sila tunay na magulang. Sila pala ang mga kidnapper kahit na sila ay nagtatrabaho sa isang taong hindi pa kilala. Nakarating na kami sa klinik at dumiretso sa kwarto ni Mommy. Pinagbuksan ako ni Jason ng pinto at huminga ako ng malalim bago pumasok. Ayan siya, nakaupo sa sofa habang nanunood ng palabas sa telebisyon. Ang kanyang buhok na mukhang makapal sa litrato ay hindi na mukhang malusog. Payat na payat siya pero hindi malnourished. Natatawa siya sa isang part at agad akong napangiti dahil sa pagtawa niya. Ito ay walang malasakit at tunay. Pinuntahan siya ni Jason at sinundan ko siya ng malapitan. Dahil nakatalikod siya sa amin ay hindi niya kami napapansin. Sabi ko sa'yo Lucy, ayos lang ako. Hindi ko kailangan ang mga tabletang iyon. Ang aking anak na babae lang ang kailangan ko. Naputol ang kanyang malambot na boses sa hangin. Naluluha ang mga mata ko nang marinig ko ang sinabi niya at hindi na ako mapakali. Gumalaw si Jason sa harapan niya at may ibinulong at mabilis siyang lumingon kaya napakunot-noo ako. Ang bilis na iyon ay maaaring magdulot ng whiplash. Tumayo siya at katulad ko parang nakaugat sa lugar kami. Mommy, mabilis akong kumilos at niyakap siya. Isabella, my little Bella, my angel. Nandito ako. Nandito na si Mommy. Paulit-ulit niyang hinahalikan ang noo ko habang halos 30 minuto kaming umiiyak sa magkayakap. Makalipas ang 1 oras pagkatapos makipag-usap kay Jason at sa aking ina, nagpa siya si Jason na iwan kami para makapag-bonding at nangakong susunduin ako sa gabi. Sinasabi ko sa aking ina ang tungkol sa aking pagkabata na iniiwan ang mga detalye ng pang-aabuso.
Sabay kaming nanunood ng ilang pelikula at palabas at kumakain ng ice cream at sa oras na malaman namin ito, bumalik si Jason na may dalang pizza. Aalis kami makalipas ang 1 oras. Pakiramdam ko ay kilala ko na ang aking ina sa buong buhay ko at gusto ko siyang makasama palagi. Hindi ko pa siya nakitang ganito kasaya. Nagliwanag na ngayon ang mga mata niya. Sabi ni Jason habang papasok ng sasakyan. Oo, sobrang saya namin at nagkwentuhan. Nagkaroon kami ng instant connection. I'm so happy, hindi ko na alam ang itatawag ko sayo. Napatawa naman si Jason at sumama ako. Tito J ang tawag mo sa akin. May mga pagkakataong tinawag mo akong JJ. Nakangiti niyang sabi, we were so close you know. Allies, partners in crime, and we love to prank your mom. Tumingin ako kay Jason at tumawa. JJ, sabi ko sabay ngiti ko. That's nice, I love it. Mukha kang bata para maging tiyuhin ko alam mo. Ano ka ba? 30. 36. Hindi ako ganoon kabata. Ngayon kailangan na nating maghanap ng mapapangasawa mo, pang-aasar ko sa kanya. Tumatawa siya. So, kukunin mo ba ang posisyon? Mukhang perpekto ka para dito. Nag-iiba agad ang mood sa sasakyan. Pag-iisipan ko, pero kasama ko pa rin si Harry hanggang sa makahanap ako ng sarili kong lugar. Tumango si JJ dito pero walang sinabi. Nanatili kaming tahimik ng halos 2 minuto. Siya ba ang daddy? Nabulunan ako sa hangin at lumingon sa kanya. Hindi, siya ang matalik kong kaibigan. The daddy doesn't even know about her. Babae ang baby mo. Nanaginip ako ng isang babae at noon pa man ay gusto ko ng isang babae na magbihis kasama ko. Napakamot ako ng batok dito at tumingin sa labas ng bintana at napansin kong 5 minuto na ang layo namin sa bahay ni Harry. Tahimik kaming nagmamaneho habang naglalakbay maya-maya ay ipinarada ni JJ ang sasakyan sa harap ng bahay ni Harry. Anong klaseng sasakyan ang gusto mo Bella? Tanong ni Jason at kahit papaano ay alam ko kung saan patungo ang usapang ito. Hindi, kung kailangan ko ng kotse, pagtrabahuan ko ito. Bibili ako ng kotse sa sarili ko. Napakaraming hindi nagamit na mga sasakyan na walang gumagamit. Hindi mo na dadalhin o kami ni Harry kung saan-saan. Maaari pa akong magdala sa iyo ng driver kung kailangan mo. Tumingin ako sa labas ng bintana at iniisip ang sinabi ni Jason. Hindi na kailangang gumising ng ganoon kaaga si Harry at ihatid ako sa trabaho. At kailangan ko ring simulan ang pagbili ng mga gamit para sa aking sanggol at kailangan kong lumipat. Baka busy si Harry. Paano kung masira ko sila? Parang naaksidente o ano? Ang mga sasakyan na iyon ay sa iyo talaga dahil sila ay pag-aari ng iyong ina. At sila ay may insurance. At saka, buntis ka at alam kong ligtas kang magmaneho. Pero mas magaling kung may driver. Wow! Parang panaginip ito na hindi pa ako handa. Parang hindi totoo. May Tesla ba? Noon pa man gusto ko na. Natatawa si Jason dito. Doon ko napansin na komportable ako kay Jason. Pumayag si Jason na dalhin ang kotse sa loob ng 2 araw at pumasok ako sa bahay. Nadatnan kong abala si Harry sa kusina sa pagluluto ng pasta na agad akong napalunok. Hey Harry, I'm home. Pumunta ako at niyakap siya. Hey Bella, kamusta ang mommy mo? Napangiti ako dito. She's so perfect. Sabi ng doktor kung magpapatuloy siya ay wala pang 1 taon ay aalis na siya doon. Sana sinabi mo sa kanya ang tungkol sa iyong gorgeous, sexy at humble bestie. Natatawa ako doon. Gusto mo Harry, sana. Sinasabi ko ito kahit alam naming dalawa na sinabi ko sa kanya ang tungkol sa kanya. Kita ko ang pagngisi niya. Umalis ako at nagpalit ng komportableng damit at bumalik kay Harry natapos ng magluto. Dadalhin ni JJ ang kotse ko sa loob ng 2 araw. Sabi ko pagkatapos kong kumain ng ilang kagat. JJ. Tumaas ang isang kilay ni Harry sa tanong. Oo, tito ko, Jason. Nakilala mo siya, remember? Oo, kilala ko. So nakakuha ka na ng bagong sasakyan.
Alam ni Harry ang tungkol sa aking mana at suportado niya ito. Nang may nadeposito na pera sa aking account, inilipat ko kaagad ang aking adoptive dad sa pinakamagandang pasilidad at kumuha ng mga nurse para sa kanya sa city. Tinanong ni Harry kung paano nangyari iyon at kailangan kong sabihin sa kanya ang lahat kahit sasabihin ko pa rin sa kanya. Oo, may mga sasakyan na walang gumagamit kaya kinumbinsi niya akong kumuha. Tumango lang siya bilang pag-unawa. Masaya ako na masaya ka, Bella. Ang dami mo ng pinagdaanan. Kung sino man ang karapat-dapat dito, ikaw yon. Kaunting tango lang ang kaya kong ibigay sa kanya habang kumakain ako. Ngayon ay pupunta tayo sa appointment ng iyong doktor sa susunod na linggo sa iyong sasakyan. Nakangiti niyang sabi at ngumiti naman ako pabalik. Oo, hindi makapaghintay. Ngayon ay lalabas kami ni Harry para sa aking appointment at mamaya para sa pamimili ng ilang gamit para sa sanggol. 5 AM na at wala akong tulog. Nagiging insomniac na ako. Hinawakan ko ang tummy ko at hinimas-himas ito na para bang makikita ang baby habang iniisip ko kung ano ang mararamdaman sa daddy nito dito. Bumuntong hininga ako. Ang isang batang babae ay palaging maaaring mangarap. Hindi lang talaga kami ni Gabriel. Kumuha ako ng cracker sa bedside table ko at kumain bago magsimula ang morning sickness. Tiningnan ko ang orasan at nakita kong 5 minutes past 6 pa lang. Dapat ba akong tumakbo? Hindi. Ayokong maulit ang parehong insidente. Hindi pa rin ako makaget over sa katotohanan na ang taong kailangan kong iligtas ay ang taong responsable sa lahat ng mga morning sickness ko. Ang ikinagagalit ko ay ang sarap niyang tulog sa gabi kasama ang kanyang kasintahan habang ako ay nandito na parang insomniac at sinusubukang magkaroon ng kahit isang oras na tulog. Pag-usapan ang hindi patas na buhay. Pinunasan ko ang luha ko at tumitig sa dingding. Lumipas ang 1 minuto at tumawa na ako. Ganito ba ang pakiramdam ng pagbubuntis? Nababaliw na ba ako? Okay lang bang mag-crave ng ice cream ngayon na? Napalabas ako ng frustrated na ingay habang hawak-hawak ko ang buhok ko. I hate this feeling. Gusto kong bigyan ako ni Gabriel ng isang mahigpit na yakap at maraming magandang puting tsokolate. Teka, ano? Bumangon ako sa kama at dumiretso sa kwarto ni Harry. At least malalaman niya kung baliw na talaga ako. Kumatok ako sa kanyang pinto at makalipas ang 1 minuto ay bumukas ito at tumambad sa akin ang isang tulog na si Harry na naka-pajama pants lamang. Mukhang sinuot lang niya ito bago lumabas ng pinto. Mukha kang shit, sabi niya habang hawak ang kamay ko. Halos 1 linggo na itong nangyayari. Huwag ka nang magsimula, baka matanggap mo lahat ng sumpang gusto kong ibato sa isang tao. Sinundan ko siya sa kama at niyakap siya. Pinaglalaroan niya ang buhok ko at hindi nagtagal ay nakatulog ako ng walang panaginip. Napakaikli lang ng biyahe papuntang klinik at sobrang saya ko para doon. O baka naman magandang samahan lang ni Harry. Nakikita ko ang iba pang mga kotse at nagsimulang lumukso na ito ay isang maikling pagbisita. Hinawakan ni Harry ang kamay ko at binigyan ko siya ng isang maliit na ngiti. Magiging okay lang, babe. Nandito na ako. Umiti ako ng pasasalamat sa kanya at tahimik kaming naglakad. Dinala kami ng isang nurse sa waiting area pagkatapos ma-confirmed ang aming appointment. Iniisip ko kung ano ang magiging hitsura ng aking anak. Sana ay magkaroon siya ng maganda niyang kulay abong mata. Napangiwi ako sa isiping iyon. Na laging nagpapaalala sa kanya. Kaya isang napakalaking hindi. Panay ang tingin ko sa plate na may nakalagay na pangalan ni Dr. Santos. Nagtatrabaho si Dr. Santos sa ospital tuwing Sabado at Linggo, ngunit pumupunta sa sarili niyang private practice sa mga karaniwang araw. Sinasabi ng mga tao na siya ang pinakamahusay na gynecologist sa city kaya kailangan talaga siya. Anong matagal sa loob dyan? Nagpakawala ako ng malalim na hininga para pakalmahin ang sarili ko at kumuha ng magazine tungkol sa pagbubuntis. Isabela Alvarez, handa si Dr. Santos na makita ka ngayon. Hinawakan ni Harry ang kamay ko kaya napatigil ako. Ayos ka lang ba? Kaya kong sumama. Umiti ako sa kanya at tumango sa kanya.
Siya ang kasama ko simula nung sinabi ko sa kanya ang tungkol sa pagbubuntis ko. May karapatan siyang sumama sa akin. Tumayo kami mula sa aming mga upuan at tumungo sa opisina ni Dr. Santos. Lumabas ang isa pang mag-asawa at napatigil ako nang hindi ko sinasadyang matamaan sila. Great, kapag may nakita kang tao, lalabas na sila kung saan-saan. Isang boses ng babae ang lumabas. Napatingin ako kay Bianca. May halong amusement ang mga mata niya kaya napangiti ako. Kailangan ba niyang maging magaling? Tumingin ako sa gilid niya. Gabriel. Akala ko ang mga nobelang nabasa ko ay nasobrahan ang senaryo ngunit pakiramdam ko ay huminto ang oras, at ang aking puso ay gumagawa ng kakaibang bagay na ito at minsan ay naisip kong maaaring magkaroon ako ng problema sa puso. Huminga ako ng malalim. Ano bang nangyayari sa iyo, Bella? Pinapagalitan ako ng isip ko. Naglagay ako ng peking ngiti. Mr. Mondragon. It's good to see you. Hindi. Dapat nandito ka kasama ko. Iniwas ko ang tingin ko kay Bianca na tila sinusuri si Harry. Ano ngayon? Engaged na ba talaga ang mga taong ito? Sana hindi. Yes, me too. Parang madalas tayong magkabanggaan. May hawak siyang ngisi na nagtataglay ng lihim na kahulugan. Yes, ang dami talaga. Sabi ko habang hinihila ang shirt ni Harry. Gusto sana namin ni Harry na mag-chat pero papasok na daw kami sa loob. Naghihintay ang doktor. Mabilis na hi si Harry nang makapasok kami. Anong nangyari? Tanong ni Harry nang nasa loob na kami sa pananahimik na tono. Nagtinginan kayo na parabang nasa isang hamon ang pangahas sa isa't isa. At ang tensyon. Damn. Ayokong maranasan ulit yon. Napahagik-gik ako sa ekspresyon niya pero wala akong sinabi. Walang nakakaalam tungkol sa ama ng sanggol at gusto kong panatilihin itong ganoon. Makalipas ang 30 minuto ay lumabas na kami ng opisina at lumabas na kami. Hindi ako makapaniwala na narinig ko ang tibok ng puso niya. God, I can't wait to see her or him. Panipi. Hinawakan ako ni Harry at niyakap ako ng mahigpit. Alam kong ang pinakamalaking takot mo ay kung magiging mahusay kang ina. May gusto kang malaman. Alam kong ikaw ang magiging pinakamahusay. Alam ko kung paano ka. Galit ka sa mga tao ngunit mahal na mahal mo ang mga malapit sa iyo. Ang sanggol ay makakakuha ng labis na pagmamahal mula sa iyo. Binigyan niya ako ng isang malaking ngiti kaya napangiti din ako. Siyempre, magkakaroon din siya sa akin. Pagkatapos ng lahat, ako ang magiging pinakamahusay na tiyuhin sa buong mundo. Sabi niya sa isang bastos na tono at natawa ako dito. Si Harry ang matalik na kaibigang hiling ng sinuman. Pumunta kami sa lobby only to find Gabriel and Bianca na nakatingin sa isang bagay sa isang telepono. Mabilis kong iniwas ang tingin ko at sa gilid ng mga mata ko ay nakita kong tumayo si Bianca. Gusto mo bang sumama sa amin sa lunch somewhere? Tingnan mo si Harry na nakikita ang pag-aalinlangan ko at pilit na tinatanggihan pero mukhang persigido si Bianca. Actually we're going for some shopping for the baby then we have some things to do. Ipinaliwanag ko kung alin ang kasinungalingan. Pagkatapos mamili ay magkakaroon ng tamad na araw sa bahay. Okay, sasama kami. We were actually talking about some items we'll need. Nagdesisyon si Bianca. Buntis ka? Sabay tanong ni Gabriel. Mabilis na dumapo ang mga mata ko sa mukha ni Gabriel na may hindi nababasang ekspresyon. Ay, Gabriel. Oo ako. Naglagay ako ng peking ngiti. Congratulations sa inyong dalawa. Nakangiting sabi ni Gabriel. Sinusubukang sabihin ni Harry pero palihim kong sinenyasan siya na huwag magsalita ng kahit ano. We have to go, may dumating sa office. Sabi ni Gabriel sa malamig na boses at kahit papaano alam kong dahil sa balita. Magiging akin kay Isabela Alvarez. Naalala ko ang pangakong iyon pero engaged man siya for heaven's sake. Pero sabi mo walang opisina ngayon. Parang bata na sabi ni Bianca sabay pout. Ipinikit ko ang aking mga mata sa loob. We should get going. Nice to see both of you. Sabi ko sa kanila at agad kaming tumalikod ni Harry at lumabas sa sasakyan.
Tahimik kaming nagmamaneho ng halos 5 minuto bago nagsalita si Harry. Siya ang ama, hindi ba? At dito na po, nagtatapos ang part 5 ng ating kwento. Sabay-sabay po natin abangan ang susunod na kabanata. Paki-support rin po ng mga kwentong pag-ibig ni Dion Channel TV at Deborah Stories, ang aming munting channel. Maraming salamat po. God bless and stay safe.